Okay, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito po si Ed Kaluwag at nandito po tayo sa loob ng aking Mystic Realm. At ngayon meron po tayong client na suki kasi pang-apat na niyang beses magparead. Malalaman niyo po mamaya kung anong dahilan bakit nandito ulit siya ngayon. And nagsimula kami mag-read online and then 3 beses na face-to-face. So, simulan na po natin yung reading. Ano man yung makita ko, ano man yung ipaalam sa akin ng cards, si Ma'am po yung magko-confirm nito mamaya. Okay? Simulan na po natin. Lakas po si Sarah. Okay. Again, Ma'am, yung gaya ng dati, papa-shuffle ko po muna sa inyo yung cards. So, Ma'am, paki-cut po ulit ng 3. Okay. Alin po yung deck na gagamitin natin? Okay, so disregarded po natin itong dalawa. So, yung ibig sabihin, kaya nyo napili yung deck na yan dahil yan yung deck na naging attracted sa inyo. So, ibig sabihin, may connection sa inyo yung deck. Okay. Kukuha lang po tayo nung tinatawag kong head cards. Isa muna. Bunot po kayo ng isa. Okay. Yung binunot po nating cards, yung tinatawag kong head cards, ano? Ibig sabihin, ito po yung condition ngayon ni Ma'am o ito yung, kumbaga, ito yung key cards kung ano yung gusto niyang alamin. Okay, so for this part, si Ma'am, most likely ang kanyang sinadya dito is regarding sa business, soaring high. Yung cards kasi is soaring high with the sword, the Ace of Swords. So, ang most likely ang magiging tatanong ni Ma'am, sigurado po ako, ay tungkol sa negosyo at ano yung magiging hadlang dito. Kasi yun yung sinasuggest nung kanyang head cards. So, start na po tayo. Unang tanong po ay... Ang una pong tanong, kasi natapos na namin yung sa business. So, magiging smooth na ba yung submission regarding sa business ko? Okay. So, parang ito ay connected sa past reading natin, Yes, ano? po. Okay, so, ito po yun. Okay. Dito sa questions ni Ma'am, lumalabas, Ma'am, na yung, dahil yung tanong ninyo, magiging okay na ba? Oo. So, it's a continuity nung ating past reading, ano. Dahil before, natatandaan ko, as I recall, may nakita akong problem with a person na connected dun sa negosyo. And sabi ko nga, ma-address dapat yung problem. And yun, so kung na-address na siya at natapos na, sabihin ang tanong natin is yung continuation ito. Okay, so dito, Ma'am, lumalabas. The answer is yes. So, medyo smooth na yung galaw. Meron lang tayong hinihintay na magdi-decide. Deciding factor na lang. Ang government. Yes, deciding factor na lang po dito. Then, yung inyong cross card, which is yung the 5 of Pentacles. So, most likely ang kanyang binibigay na kahulugan sa akin ngayon is nasa waiting period tayo, pero
more of positive side. So kung sabihin natin 1 to 10, ang positivity rate nito is nasa mga 7 or 8 na. So mataas na. And then dito sa baba naman, nabura na po yung dating problem natin kasi nasagot na, natugunan. Okay, tingnan natin yung ano. Okay. So, meron tayong the lovers dito and then the magicians. The lovers, hindi naman ibig sabihin laging relationship ang pinag-uusapan, ano. So, meron tayong the lovers dito, ibig sabihin it's the love of the job, it's the job itself, it's the work itself na nagko-coincide dun sa inaayos niyo. Ibig sabihin, in a positive manner, maaayos na lahat yung mga kasunod nito. Wala na tayong problema. So, the magician is in play, but it's in reverse position. Sabihin, natapos na natin yung tricks before. So, kung natatandaan ko yung reading set, before yung sinabi ko na siguraduhin natin na alamin doon sa tao. 'Di ba? So, mukhang nag-admit naman siya na talagang yun yung dahilan, kinakapos lang. No? Pero wala siyang planong takbuhan. Okay, so mukhang na-confirm naman yun. Opo, and positive naman po yung outcome. Ayan, so always, lagi ko nga po sinasabi, yung cards natin ay guide. No, yung reading natin ay guide lang. Okay. Next question, ma'am. Ang gusto kong itanong, kasi madalas dito sa business ko, madalas parang pa-charity na. So, worth it ba yung stress na kukuha ko doon sa mga taong yun? Pa-charity means palibre na, parang gano'n na, parang pamigay. Pa-abono. Well, dahil business all about money, ano? Okay. Actually, ma'am, kung ang tinatanong mo is worth ba yung pagod, worth siya in a different manner. Worth dahil nakakatulong ka. Pero, negosyo yung pinag-uusapan natin, medyo hindi na ganun ka, hindi na worth. Kasi gumagastos ka ng sobra dun sa dapat mong makuha. And then, mind you, ma'am, na meron ka pang detractors, meron ka pang kalaban dun sa negosyo. Kaya kung palaging ganyan, siguro ang magiging kapalit lang nito is mare-recommend ka ng always. Mas mare-recommend ka dun sa iba kesa dun sa Pero yung usapin ng gastos, for a while, talo ka. Pero who knows, baka bumawi ka sa dulo kasi nare-recommend ka, no? Okay. So, dito, ma'am, sa part na to ng cards, it's up to you kung tatanggapin mo pa yung ganitong senaryo, no? Pero kasi, mukhang may mga dadating pa na parang paganon pa rin. Medyo pa-charity pa rin yung mga susunod. Pero, sa akin, worth it yun para sa akin. Kasi, hindi matatapos eh. Kumbaga, dadami pa yung mga client, dadami pa siya dahil nare-recommend. Pero, siguro naman, hindi naman sa lahat charity na ang Hindi naman po. So far, hindi lang ganun kalaki yung kita, pero at least, hindi siya masisiro. Hindi siya mawawala sa Pero, Ang kalaban ko lang kasi sa ganun, sir, kung sino pa yung mga pa-charity ko, sila pinakapag-base sa akin ng sobrang stress. yun lang. Pero, Kaya ako natanong. ito, ang problema natin dito is yung kasi kung medyo mag-aano ka dito, baka yung mag-a-add up ka ng bayad or maniningil ng extra, yung parang compensation para doon sa pagod sa mga meron kang detractors, meron kang kalaban kasi. At yung kalaban mo ay nagsisimula pa lang. Opo. So, ibig sabihin, kumbaga sa
sa produkto, mas maraming promo itong ibibigay. So, kaya lang ang nangyari naman, kaya mas lumalapit sa'yo, mas subok na kasi yung service na binibigay nyo before pa. Ito, nagsisimula, pero marami itong pa-freebies, kung baga, marami siyang promong ibibigay and willing tapatan yung pa-charity mo. Kaya yun, doon ka lang mag-ingat, ma'am. Mukhang yun yung magiging kalaban mo. Quality na lang siguro. Yes. Yun magiging panlaban mo kasi nga willing din yan tapatan yun. Okay? Next question, ma'am. Ito po yung itong past 2 weeks kasi sobrang stress ko, nag-doubt na rin ako sa sarili ko na para sa akin ba talaga tong linyang ng business na to. Okay. Yes, ma'am. Sa ngayon, source mo pa rin siya. Siya pa rin yung bread and butter mo eh. Sa kanya ka pa rin mag-harvest. Queen of Cups, ikaw to. So, ibig sabihin, cross your path. Nandiyan pa rin siya. Siya pa rin yung magiging source mo. Ace of Pentacles, kumbaga, parang yun na nga, sasabihin natin, ito yung alas mo. Pagdating sa income generating. Siya pa rin, walang ibang ma'am eh. So more or less, talagang sa'yo pa yung na to. Nasa, mo pa, sa cycle of life mo pa ngayon. Siguro kung magre-retirement, pero hindi pa ngayon. Hindi pa siya ngayon. Hindi, if I were to be asked, hindi ko pa i-recommend na bitawan mo. Kasi nasa cycle mo pa siya. And mukhang marami pa siyang ipi-build up na cups. Kumbaga marami pa siyang isasampa, iaakyat na sa'yo. Kaya lang, hindi pa sa ngayon na, pero papunta na doon. Uy, meron siyang kinukwento yung cards. Meron ka magiging client na foreigner yung client, pero siya yung mangangailangan ng tao. Medyo marami. So, lalapit sa'yo to. Actually, meron po mga nag-a-ask. May mga nag-inquire na. Pero hindi kasi ako ganun pa ka-open. Natatakot kasi ako, hindi ko pa proven eh. Ito may foreigner, ma'am, lalaki to. Parang sa itsura niya, parang mukhang German or something like that. Parang ganon yung picture ng itsura. Parang German look. So ito, mangailangan to ng maraming tao at sa'yo siya kukuha. So ito, pambawi ito sa mga charity. Pambawi siya sa mga charity. May kumausap na po sa akin actually. Yan. Madami yung kailangan niya. Ito, marami yan. Marami siyang kailangan na siya. Kumbaga, yun nga yung sinasabi ko, nare-recommend. Mukhang meron lang ding nagsabi sa kanya, dito ka lumapit, ganyan. Na-recommend. So, trusted ka nung isang tao, ni-recommend ka, ito naman ngayon, nangangailangan siya. Kasi talagang kailangan niya yung mga tao. So, sa'yo siya kukuha. Okay? Marami itong kailangan nito. Opo. Yun po yung mag-lead sa next question ko na kung ako pinagkatiwalaan niya, mapagkakatiwalaan ko ba siya? Okay. Alam mo, ma'am, parang mirrored issue. Kung bakit ko sinabi, kung bakit ganun, ma'am. Parang mirrored issue.
Kasi naluko na siya before ng isang agency. Opo. So, kinuhanan siya ng pondo para promising na merong mga darating na tao pero walang dumating. So, kaya mirrored issue dahil yung sinasabi mo, nagtiwala siya sa'yo, tanong kung pagkakatiwalaan mo siya. Sabihin, parehas kayo ng dinanas. So, tingin ko, at this point, mukhang dapat talagang kayo naman yung magtulungan. Kasi mirrored issue lang po yung lumabas. Sabihin dito, sa magkabilang part, na na-disappoint siya before, pero this time, ikaw naman, nagda-doubt ka naman sa kanya. Kaya lang, ang sinasabi naman ito, ma'am, is sabihin, it's a partnership between you and him. Kaya dapat, kung mirrored issue yung nangyari nangyari sa kanya na naluko, kayo naman natatakot na baka ganun ang mangyari. Pero so far, hindi. Tingin ko, kumbaga, okay itong tao na to. At medyo matagal tong trabahong bibigay sa inyo. Paano ko po malalaman? Kasi hindi lang nag-iisa po yung nag-offer sa akin. Okay. Ang nakita ko kanina, ma'am, na description is lalaki na ang pisik niya is parang tindig na parang German looking, gano'n na. I don't know kung British pero mukhang German yung itsura. So, parang yung mga napapanood sa movie na pagka tapos medyo manipis na yun dito. Opo. Yun nga yun. Medyo manipis na yung buhok dito. Opo. So, yun. Hindi, yung alam mo yun, basta medyo kalbo na dito. Malapad na yung Kasi tinurn down ko recently. Pero umaasa pa rin siya. Pwede niya, ma'am, pwede niya itong balikan. Kasi nga, ma'am, kaya lang ganon. Kaya siya nagpupumilit sa inyo kasi ayaw niya na maulit na before pinangakuan siya ng may darating pero wala naman. Pero nakuhanan siya ng pondo. So siguro kaya ganon yung niya, kagustuhan niya dahil nga may nag-recommend, may nagpatunay. Yun. Pero mas okay to. Speaking of yung panloloko kasi na-scam na kami before. Until now kasi hindi pa namin alam kung paano kami kikilos na makuha doon sa taong yun, yung mga kinuha niya sa akin. Okay. Tingnan natin kung anong sasuggest sa atin. Nako, ang laki. Ang dami palang nakuha sa inyo, ma'am. Kumbaga, yan ang dahilan kung bakit ako nag-lead sa charity. Sinadya Planado po pala tong ginawa. Kumbaga, naka-arrange na sa kanya, naka-plano na. Yun lang, sad to say, ma'am, medyo Mahirap. Ang chance natin na makabawi is very slim. Kasi prepared yung tao. Prepared siya na doon sa ginawa niya, prepared siya na hindi niya ibabalik o wala siyang ibabalik kasi meron siyang parang, alam niyo, ma'am, yun, meron siyang itinatago na pwede niyang gamitin laban sa inyo. Na kapag, kunyari, pag nirelease niya yung ganong issue, baka masira kayo. Opo, kasi ginamit po niya yung pangalan ko nang hindi ko alam. Yun nga, ma'am. Ang problema, kapag pinilit natin, pipilit din niya. Meron siyang mga documents na magsasabi na talagang yun. So, isa pa, baka
hikayatin niya yung mga tao na magsampa ng claim laban sa inyo. Yun nga po eh. Kaya hindi ko na lang siya masyadong Mas mabuti na tong ma'am. prioritize before. Kumbaga, as of now, since struggling tayo dun sa mga sumusunod na as of now, huwag niyo munang bigyan ng pansin ito. Kasi once na, kumbaga parang sa langgam, pag binulabog mo, magwawala matatalo kayo dito pag ganun. Kaya medyo natin yan. Set aside muna natin yung issue sa kanya. Gaano po kalayo ang mararating po ng business ko? Okay. Soaring high pa to, mama. Tsaka kung titingnan niyo yung picture analogy tayo. Yung business yung pinag-uusapan, di ba? Okay. Doon sa unang tanong, sa tanong ninyo, gaano pa kalayo? Ibig sabihin, malayo pa, tsaka marami pang dadalhin. Kasi soaring high pa tong nyo. And then, this is the peep of a 6 of wands. And marami pang taong umaasa, ma'am. Sabihin kasi ito, the crow, yung mga crow, ito kayo, then the rest, ito yung mga tao umaasa pa sa inyo. Problem is, dito, darating kayo to the point talaga na masabihin na natin na nasa yung percentage ng pag-give up ay mga almost 80 to 90% na. Yung percentage. Darating kayo doon sa point na ganon. Lang, ang naman doon, ang pambawi is you're always looking for justification ng bawat bagay. And the Knight of Cups suggests na ituloy nyo lang. Although may justice card tayo dito, sabihin na natin na doon sa mga dinanas ninyo tungkol dito, lahat naman ay mabibigyan ng tamang solusyon. So the justice is there. Sabihin, kahit umabot tayo to the point na charity works na lang ang gumagana, still tatakbo pa rin yung negosyo. Hindi siya matitigil hindi ko pa siya nakikita na mag-stop for another 2 to 3 years. Po kasi stressful po kasi. Kaya minsan talaga naiisip ko na ayoko na lang yata. Hindi ko pa siya nakikita, ma'am, na titigil ng mga ganong Ganong kadali. Ganong kabilis. For another 2 to 3 years pa. Hindi mo siya basta-basta ita-turn down. Okay. Next question. Last 2 questions. Regarding po sa lola ko, sir, kasi nangyari na lahat ng mga sabi, and sa tingin niyo po, ang question ko pala, kung magiging mapayapa na ba siya? Tingnan natin kasi kung same ng sagot. Parehas lang yung cards. Nilas pa pala, may isa pa. Well, isa na lang, mamang pumipigil. Isang-isa na lang. Mukhang merong tao na si Lola mismo ang nagkapagbigay ng pain. So, parang merong taong kagalit. Meron siyang tao naggalit sa kanya. Or naggalit din siya doon sa tao na parang for the last time gusto niya na masettled na.
So wala na to sa issue na ano ma'am na may hinihintay ba siya ng mga mga kapatid or ano, hindi na ganun. Parang ang part ng memory niya kung bakit siya naghihintay is dahil meron siyang taong nasaktan ng damdamin. O meron siyang kagalit. Ng lola ko nun. Hindi po namin alam siya. Ito ma'am ano, hindi ito malayo sa inyo. Kasi lahat kagalit. Kasi ano siya, tapos has something to do with the couple. May kinalaman sa couple to. Kilala ko na. May kinalaman siya sa couple. Yung galit niya, yung away, yung pinagmula ng issue ng away, may kinalaman sa couple. So kung sino man yung nakaaway niya, na connected sa mag-asawa or sa ano, connected sa ganun. Yun yung kanyang inihintay. Kumbaga, yun yung magbibigay sa kanya ng katahimikan. So kapag siguro nakausap niya to o kaya napatawad na siya, nabigay na niya yung ano niya, blessings na pinapatawad na rin na okay na sila. Yan, mukhang bibitaw na at that moment. Parang naiyak nga siya nung nagpaalam mo kahapon eh. Iba yung ano ng face. Pero ito ma'am, yun na lang hinihintay nito. So kung meron na kayong idea, might as well sabihan nyo na baka pwedeng tapusin na yung issue. Huwag nang kumbaga takaraan na din naman. Parang medyo may hirapan kami papuntahin yung tao. Ayun lang. Pero susubukan ko. Kilala ko na. May idea na kayo? Meron ako. Okay. Last question, ma'am. Sir, pwede bang pa-bonus mo na lang ulit sa akin yun sa love life ko? My love life. Wala naman. So, kuha ka na lang ng isa. Dito. I-read ko na lang siya. Wow. Love life talaga. Na-curious ba ang lahat? The question is, willing na ba? Sino po ako? Mukhang Pero the good side na pinapakita ng cards is magsisimula ang panibagong chapter. At sabihin na natin na honestly, aangat ang career once na nagkaroon. Ako nang love life? Oo. Maghahanap po ako bukas. Once na pumasok ka ulit sa isang relationship, na serious relationship, magiging okay kasi of all the cards na nandito si Wheel of Fortune sa last questions mo about love life, no? Dati ganito rin. Lumabas na to Second time na lang. Second time na siya na nakapaloob siya sa love life. Ibig sabihin, iikot yung Wheel of Fortune kapag ikaw ay nandun na sa sitwasyon na yun. So, magre-reverse siya at magti-take effect na. Okay. So, more or less, si love life could be a good partner in business. Kasi mukhang doon siya lilitaw So, he's the king of cups. So, siya yung magpupuno no mga vessels, yung mga cups. So, mukhang ang love life na darating ay mamimit sa loob ng circle ng business. So, parang connected siya sa business. Or lalaki na magiging interested sa business mo. Magiging kapartner mo dyan, magiging katuwang mo dyan sa business. Kasi doon pumasok yung Wheel of Fortune mo, doon pumasok sa lahat ng tanong mo regarding sa relationship, doon siya pumasok Sabihin, magiging good karma ang relationship this time. Kabaligtaran nung nakaraan.
Kung noon paubos, ito padagdag. So magiging kabaligtaran siya. Kaya mas okay, go. Go ka na sa bagong love life. Bukas, sir, maghahanap agad ako. At baka Joke lang. diyan kami makahigop ng sabaw. Hi, I'm CJ Avides, an author and the host of the Pusong Malaya, the podcast. Ika-4 na beses ko nang magpa-reading kay Sir Ed. At lahat talaga ng niread niya sa akin, totoo. Kala ko nga nung first reading ko, taon or hindi alam kung kailan siya mangyayari. Pero sa experience ko na pag-read niya sa akin, ang pinakamatagal siguro is 1 linggo or 10 days. Nangyari kaagad. And recently lang, kakaalis lang namin. Hindi pa kami nakakalayo, siguro 1 kanto pa lang. Nangyari na agad yung na-read sa akin. And lahat talaga siya. Wala akong masabi kasi totoo. Ang galing. So message ko kay Sir Ed, sana ipagpatuloy kasi sobrang laking tulong po nung guide ng mga cards sa katulad po namin. The best reading po talaga ever. Natapos na po natin yung reading ko with Miss CJ, yung author ng isang author at isang host ng upcoming podcast. So, actually, yung mga reading ko kay Miss CJ, unang reading namin is nangyari online. And ako rin, nagulat din ako kasi after few weeks, nagsabi siya sa akin na nangyari na ngayong niread ko. And recently nga, yun nga, yung after naming mag-read dito, nasa sasakyan pa lang sila, yung mga nakita ko na event na supposed to be mangyayari in the future, ito pala, ongoing na, mangyayari na talaga. So, parang nagkaroon ng warning kay Miss CJ yung mga susunod pang gagawin niya. So, in that way, nasasabi ko na yung card reading o yung tarot reading na ginagawa ko, usually nagiging guide po ng mga client. And I never impose naman sa kanila na this is it, ito talaga yung mangyayari. This is just a guide. Palagi ko pong sinasabi yan. And as always, di bali nang masabi po na ako ay lousy na reader dun sa aking mga reading, kung negative naman yung mga nakita ko sa cards. Kasi mas mabuting hindi na mangyari yon. Pero kung positive naman lahat, ay kasama po ako always nung client na ipag-pray para matupad at mamanifest itong mga readings na nakikita ko. So, yun lang po. Again, ito po si Ed Kaluwag. Tandaan po ninyo, nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa dahil hindi lang ikaw ang nasa mundo.